Hello, everyone. So, quick update. May pa-update. So, kaninang umaga, yung first patient ko was a kid na hindi sure yung parent if nakagat or nakalmot. So, dad yung kasama ng bata and the kid was just 2 years old. Tapos, sobrang hyper niya. I don't know if kid yun with special needs. Pero, nagtatantrums na siya. And, yung tatay is nagmamadali siya. So, sinasabi niya agad, pagpasok niya na, ako po yung tumatawag, ganito. Pero sabi ko sa kanya, meron na akong mga nire-replyan na nauna. Hindi siya yung una kong nire-replyan kasi may mga nauna pa na isang patient na nagagalit din siya about a certain issue na nangyari naman ng Sunday. So, itong si tatay, gusto niya na pwede po pakibilisan kasi nagwawala na po to eh. Na sabi ko sa kanya, as calm as I can, na, ay, sir, hindi po tumadalian kasi marami pa po akong i-explain sa inyo. Alam ko naman na yan kasi patient mo na ako. Naaalala ko siya actually. Patient ko si tatay. Pero sabi ko sa kanya, oo nga po, pero itong bata, marami pa po kasing i-explain sa inyo. Alam niyo na po ngayon dapat kasi naging patient ko na po kayo. Tapos, ini-interrupt niya ako habang nagtatanong ako about mga details ng nangyari, history ng pasyente, and all that. Tapos biglang naisip niya na, hindi ba masama kung hindi naman kami sure, ganyan-ganito. So, in-explain ko na, okay lang naman po yun. Meron din tayong mga ini-injectionan kahit na hindi sigurado na nakalmot o nakagat. Kasi kung safe ito na gawing pre-exposure, definitely dahil may sugat, safe to assume na ang anak mo ay for post-exposure and there's a cut involved na walang bakuna na alaga nyo. So actually sa isip ko, naiirita na ako, naiinis na ako sa kanya kasi nagmamadali siya. Tapos, ninangarag niya pa ako dahil na-stress siya sa anak niya. Pero talagang pray lang na maging kalma ka lang. Tapos biglang pumasok sa isip ko yung, no, Satan, not today. You can ruin my day. Not today. Kasi, kailangan din ako ni Sir. As calm as possible, sinasabi ko sa kanya, paano po ito? Nagwawala na, ganyan. Sabi ko, Sir, mamaya, i-injection na yan. Tuturuan kita kung paano hawakan. Tuturuan kita kung paano mo siya mapipigil. Nasa sayo pa rin. Kailangan mahigpit yung hawak mo, maayos yung hawak mo para ma-inject natin. Kasi, hindi kita matutulungan dyan. Ako na nga yung mag-i-inject, diba? Parang gano'n. So, minsan, may mga pasyente na stress sila sa nangyari sa anak nila. Nag-aalala, yes, tama naman yun. Pero mga mamshies and papshies, nag-alaga kayo ng hayop sa loob ng bahay ninyo na wala pong bakuna. And i-assume nyo ang 2 taong gulang na bata na hindi makakagat o makakalmot. Like, what? Diba? So, tapos, nagmamadali, darating sa clinic, gusto mauna, gusto injectionan agad. We have to explain a lot of things. Pero, thank God na I was very calm. Siguro kasi nga, first patient ko pa lang siya at kakakain ko lang ng almusal. Pero alam mo yun, nakakatawa na lang by the end of the day. Sobrang pagod na ako at 3 p.m. Gusto ko nang isara yung clinic kasi ang daming patient. I had 44 patients, 21 of which bago, which is nakakangarag. Pero thank you Lord kasi natapos ng maayos. Hindi uminit ang ulo ko. Though, naiirita na ako. Kumukulit na yung noo ko at saka dumidilat na ako ng malaki talaga. There is also this tatay who went here for the second time na isang beses lang siya nagpapa-injection. Diba? So, ano yun? Ginagawa niyong vitamins ang bakuna. So, mga katurok, I have 3 remaining patients at kinlose ko na nga sa labas. So, sabi ko lang sa kanya, ay sir, hindi niyo po ba nakita? Close na po.
Ay, sorry, hindi ko nakita. Eh, kasi ako yung dati mong pasyente. Oo nga po, naalala ko kayo. Hindi nyo na naman po natapos. Sabi niya, oo nga eh, kasi wala akong pera eh. Sabi ko, sir, hindi natin pwedeng gawing dahilan yung wala pong pera. Kasi itinuro ko po kayo sa BMC. Itinuro ko rin po kayo sa RHU. So, hindi po natin pwedeng gamiting basihan yung wala po tayong pera. And, si tatay ay 2 weeks delayed sa kanyang rabies vaccine. It has to be on May 14, pero June 2 na po ngayon. And I assume na either nakagat na naman siya or nakalmot, kaya magpapabakuna siya. Or, what happened is, meron siyang napanood, like the recent news sa Facebook or sa news, na exposed sa rabies at namatay sa rabies. So sabi ko, sir, alam niyo po, hindi ko na po kayo pwedeng tanggapin kasi in-explain ko na rin po sa inyo, bukod po sa close na kami, in-explain ko na po sa inyo dati pa na dapat po tinatapos ang bakuna. Ngayon, halimbawa po, ituloy ko pa yan, tapos umakit na po yung rabies sa inyo. Kami pa po ang makisisi, sasabihin nila baka peke ang bakuna namin, baka kung ano-ano lang ini-inject namin sa inyo. Pero ang totoo, kaya aakyat yung rabies sa'yo kung may rabies yung hayop na yun kasi hindi mo sinusunod yung tamang proseso o tamang interval ng injection, di ba po? So sana po naiintindihan nyo ako. In-explain ko yun ng maayos sa kanya. Pero kasi hyper din ako at saka strong talaga ang personality ko. So, naririnig naman nung 3 remaining patients na may mga kasama pa na pinaliwanag ko pa rin hanggang sa dulo ng PC ng makakaya ko na pasensya ka na tay, punta ka na lang sa BMC, i-try mo. Medyo may hirapan ka doon, pero I'm sure there is an option para ma-injectionan ka doon na hindi mo kailangan antayin na magkapera ka pa po. So, I explained it with as much as respect as possible. Hindi naman galit yung tatay, pero nakita ko doon sa mga mata niya yung pagkabahala. Which, sorry to say talaga. Yun nga, ito nga dumadaldal pa ako kasi yung ibang mga patients, the 21 patients, I will just write na lang yung mga doctor's order sa bahay ng 21 patients na yun. And yun, hoping na tomorrow medyo kalmado ang kapaligiran. And just a safety reminder for everyone na magpa-vaccine po tayo. I have like 7 patients today na a month ago nung nakagat o nakalmot sila ng high risk dahil mga strays ang nakakalmot o nakakagat. Pero ngayon pa lang sila magpapa-injection. So, tatanggapin po natin sila basta masiguro na walang sign and symptoms of rabies. And if meron man na possible, same symptom ng rabies, agad-agad ay i-refer po yun sa hospital. Ang referring po namin na hospital ay BMC. So, yun po. Salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan kayo sa mga kakulitan ni Adeles. I hope and pray na meron tayong mga matulungan sa kaalaman, ma-impart natin, which I don't know kung nakatulong ba sa mundo sa mga pinagsasasabi ko. Pero I am just overwhelmed and overjoyed na today, hindi ako nag-snap. I withheld my anger, my inis, which is new to me. Kasi mabilis talaga akong mairita. I don't know, maybe tumatanda na rin tayo. Baka medyo humahaba na yung PC. Pero nakita ko rin kasi yung hunger ng mga tao na matulungan. Some of them went to BMC and then kalagitnaan, because natagalan, nainip na sa pila, napagod na, nahilo, nagutom. So they went here. So, paano natin susugitan yung mga ganong tao, di ba? They want us to take care of them. And I'm really blessed and happy to be used in this mission or in this work na extension of God's healing mercy. But at the same time,
kailangan sigurong prayers pa, pasensya pa, and yun, kumain ng madami. Actually, wala po akong lunch today. Ang lunch ko po ay dalawang maliit na empanada na tira namin kahapon, merienda. Yun lang po nabaon ko. Yung super dami pong pasyente, so paano po tayo makakabili, diba? Pero yun nga, wala akong pwedeng idahilan na acceptable reason para magsungit sa pasyente. Dahil all of them are talagang seeking help, and sa dami ng daldal ko kanina sa about cases ng pasyente, yung pinaka-huling patient, sabi ko sa kanya, marami na akong na-impart na knowledge sa'yo. Different cases na na-touch today. Tawa lang din kami ng tawa ni Kuya. So, thank you for the 44 patients today. And I think 7 yung natanggihan natin or less na hindi na po kaya. Na po ay nakapangyarihan ko and ng katawang lupa ko. So, see you again tomorrow for more updates and koda. Love ya!